ipinagbabawal ang mga provincial buses galing Timog papasok ng lungsod ng Maynila. Sinimulan nito noong 5 ng Agosto. Ayon kay MMDA Chairman Francis Tolentino, sa panukalang ito ay maiiwasan ang napakabigat na trapiko. Mayroon ng terminal ang mga buses kung saan sila maaaring magbaba at magsakay ng mga pasahero. Ngunit kontra pa rin ang karamihan sa mga pasahero pagkat para sa kanila, ito'y pahirap lamang lalo't higit sa mga matatanda, nagtatrabaho at mga estudyante. Dagdag gastos rin daw ito para sa kanilang mga pamasahe. Umaasa pa rin ang karamihan sa kanila na muling maibabalik ang dating sistema ng pagbabiyahe patungo sa lungsod ng Maynila. Ako po si Erica Ortega, Starlight ng Pilipino. Magandang hapon. Patay na matagpuan ng mga rescuers ang katawan ng isang ginang na si Benny Labio noong August 13, bandang alas 12 ng madaling araw sa barangay Dipangin. Matatandaang ang ginang ay inanyod ng isang malakas na alon noong August 12 sa kasagsagan ng bagyong Labuyo habang siya ay nasa bubong ng kanilang kubo sa barangay Masaya Sur, San Agustin, Isabela. Dinala na ng mga rescuers ang katawan ng ginang sa Cadiz Funeral Homes para sa autopsiya. At ito po si Jenny Gawang nag-uulat para sa DZBA 69.1. Nagsagawa po ng Pride March ang mga lesbian, gay, bisexual, and transgender o LGBT sa UP Diliman para sa pagdiriwang ng LGBT Pride Month. Ayon sa LGBT community, masaya rin sila sa desisyon ng US Supreme Court na gawing unconstitutional ang ilang bahagi ng Defense of Marriage Act o DOMA. Nililimitahan kasi nito ang federal benefits ng mga same-sex couple sa Amerika. Kaya ngayon ay pantay na ang karapatan ng mga kasal na same-sex couple sa mga kasal na babae at lalaki. Bagamat hindi pa rin buo ang pagtanggap sa LGBT dito sa Pilipinas, ay umaasa pa rin sila sa pagbibigay ng pantay na karapatan at patas na pag-ibig. Mavs Aribe, Starlight News. Magandang gabi po. Inanunsyo ng ilang kumpanya ng langis na nagpatupad sila ng oil price high kahapon na umaga. Nagsilbing dahilan daw ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ay sanhi ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. May report si Christina Anagam. Tatlo ang patay samantalang 14 ang sugatan sa sunog sa Las Piñas City. Agad na naisugod sa Las Piñas Medical Center ang mga sugatan samantalang ang magkakaanak na sina Jessie, Erica at ang anak nitong si Mars de la Villar ay agad na nasawi sa aksidente. Nagsimula ang sunog kanina 5 ng madaling araw at naapula ito ngayon lamang na 8 ng umaga. Dahilan ito ng isang sumabog na tangke ng gas. Agad na kumalat ang apoy sa 35 kabahayan sa Almanza 3, Las Piñas City dahil sa magkakalapit ang mga bahay dito. Ito ang Starlight News, Jairis Bombales, nagbabalita. Good day, essay fanatics. This is Rihanna bringing you the essay update. Host College of St. Benilde threw a colorful show in the opening ceremonies of NCAA Season 89 Saturday afternoon at the SM Mall of Asia Arena. With the theme Our Stars Will Shine 89, the season opened with performers holding number line and flew inside the Beam Arena and pep squad from each school then perform a short number on stage. St. Benilde President Brother Dennis Magbanwa said the theme Our Stars Will Shine 89 aims to bring schools collective pursuit not just in sports but in life. He also showed that there are a lot of stars shining in this season. Team Captain Mark Romero of St. Benilde led the auto sportsmanship followed by the juniors and seniors basketball team of each school. For more updates, check out our website www.ncaa.org.ph. Once again, this is Rihanna and this season, Our Stars Will Shine in 89. Nasungkit ng Gilas, Pilipinas ang ikalawang pwesto sa FIBA Asia Championship na ginawa sa Mall of Asia Arena. Samantala, nagkampiyon naman ang Iran matapos talunin ng Gilas, Pilipinas sa score na 83-71. Dahil dito, itinanghal na most valuable player si Hamid Haddadi. Ngunit siya'y inulan ng masasamang batikos at komento ng mga Pilipinong dismayado sa pagkatalo ng Gilas, Pilipinas. Ayon naman kay Coach Chot Reyes,
Ito na raw ang pinakamagandang set ng team na kanyang nagawa dahil sila'y umabot sa finals ng FIBA. Ito si Florence Biabiog, nag-uulat sa Starlight Radio. The Lone Ranger Walt Disney Close big budget western starring Johnny Depp performed below expectations, raising the possibility that the movie could settle the media giant with a loss on the film. The Lone Ranger Walt Disney Coast big budget western starring Johnny Depp performed below expectations, raising the possibility that the movie could settle the media giant with a loss on the film. The film's poor opening is a black eye for producer Jerry Bruckheimer, director Gore Verbinski, and star Johnny Depp, the trio behind Disney's ultra-successful Pirates of the Caribbean series. The company found such success with Marvel superhero films The Avengers and Iron Man 3, and with Pixar's Monsters University, but wrote down $200 million when epic sci-fi John Carter flopped last year. The studios will update the box office results over the weekend. This is Shaira Pasis reporting for Starlight News. UP Street Dance Club, Wagi. Nakamit ng UP Street Dance Club ang ikatlong pwesto sa World Hip Hop International Dance Championship sa kategorya Mega Pro noong ika-11 na Agosto sa Las Vegas, USA. Ang kompetisyong ito ay may 4 na kategorya, ang Youth, Varsity, Adult at Mega Pro. Binubuo ng 43 bansa ang lumahok sa kompetisyong ito upang magpakita ang gila sa larangan ng pagsasayaw. Ngunit ang nagkamit ng gitong medalya ay ang bansang Canada. Jenny Lintan, nag-uulat para sa Starlight News. The company found such success with Marvel superhero